Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Kalentong! 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 Alog! Ano ba to? Bakit ang alog? Ay! Ano ba yan? Ay! Ham! Ham sulit! Kalsada! Bakit ang kalsada? Ayan, busi-busi na muna sa mga taong may pinagdadaanan. Nako, ako po si Ryle Santiago, ang driver na sweet lover ay at taga-buyo ninyo. At tara na, larga na ang team Pula! Oh my God! Ano? Ano ba naman yan? Ang hirap naman ng jeep mo. Teka, parang may naligaw na pasahero. Pamilyar to ah. Excuse me. Babalik ako sa aking team. Direct, isundan nga. Aba, eto na ang pasahero hindi nagbabayad. Si Moy Bien! Stop, look, and listen. Ganyan kami rito. Di natin palalakihin ang issue para sa dulo makarating din tayo. Team Puti! Kaya naman, everybody, sakay na sa programang magbibigay liwanag sa inyo mga problema. Ito po ang Face to Face Harapan! Sila naman ang walang preno sa pagbibigay ng komento, ang very reliable nating harapang tagapayo. Mamuhay ng patas at ayon sa batas, sabi nga ni Attorney Lorna Capuna. At pagdating sa lab, dapat laging full tank. Say ni Brother Jude Banhaan. Paano maging malusog at matiwasay? Pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. At siya naman ang mala-traffic enforcer na aayos ng mga pasaway at hindi nagkakaintindihan. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sinong sisamahan? Face to face. Face to face. Inyong bangayan. Nako, alam nyo, matagal ko na talagang hinihingi ang silbato. Yung silbato ba? Talagang para na akong pulis. Pwede po. Oo, di ba? Traffic enforcer ka mo eh. At saka batuta. No violence, please. Hello, Moy. Hello. Nag-usap ba kayo? Hindi po. Hindi kayo nag-usap? Hindi. Okay. O sige, ibig sabihin, suwak kayo ngayong araw na ito sa ating trio tagapayo. Magandang hapon. Biyaheng pag-ibig tayo ngayon. Pero mapanakit na pag-ibig. Punong-puno ng hinanakit ang babae sa kanyang dating kinakasama na isang jeepney driver. Beep! Ay, sabay pa. Huling-huli daw nakasakasama sa biyahe ang bago niyang babae. Kaya naman, ang hugot niya, basta driver, two-timer. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh, may babaeng asawa mo. Ito ang naging komprontasyon ni Tisay at ang babaeng sinasabing ipinalit sa kanya. Grabe ka naman, Kuya Jimmy. Nang bababae ka pa, di ka lang naawa kay Ate Sisay. Kung ako sa'yo, Tisay, iwanan mo na yung asawa mong babaero. Oras na kaya para si Tisay ay magparaya at magpalaya o ang pagmamahalan ay itutuloy pa? Ang babaeng nagrereklamo dahil ng babae daw ang live-in partner niyang driver. Paano naman siya nakakasiguro? Imbestigahan nga natin kung may papagtataksil na nangyayari sa buhay ni Tisay. Humarap ka na! Okay, Tisay. Anong problema mo? Nirereklamo ko po ang aking asawa na si Jimmy. Nang bababae po siya. Okay, asawa mo ba talaga? Kinakasama po. Kinakasama ng gano'n na katagal? 3 years po. 3 years. Okay. So, paano mo naman nasabi na nahuli mo siya ng bababae? Nakita po sakto ng aking kumari ni Drew.
Oh, nakita sa akto. Opo, may video po sila. Video? Lalagyan po. May ebidensya. May resibo. Pero hindi kayo kasal. Hindi Hindi kayo po. kasal. O iba, sasabihin na naman ni Attorney Kapunan, ano ang karapatan mo? Dahil hindi naman kayo kasal. Oh, ano ba ang bakit ka nagagalit? Kaya po dapat po sa amin po i-entrega yung pera. Kaya sa kanya na po ini-entrega. Ayan! Kapal lang Ayun. mukha. Iniintrega niya dun sa ibang babae habang kasama ka pa sa bahay. Opo. Ayun. Kumbaga parang pagtataksil nga. Opo. Hindi ba? So, ikaw, pero may trabaho kang sarili. Dati po waitress po ako sa mga bar po. Oh, ang ganda. Haba ng hair! Oh, di ba? Kaya naman po nakilala ko po kasi yung si Jimmy po, napakabait po talaga po. Mabait. Yung pala, babayero pala siya. Kapal lang mukha. Naku, mga lalaki talaga. Mga lalaki talaga. Bakit na babayero pa? Ba't mo ginawa kung pangit pala sa paningin mo? Alam ko po, ganun po, mabait eh. Pero nung wala pa siyang ibang babae, nagmamahala naman kayo. Opo. Nagmamahala naman. Pati mga anak ko po, parang tunay na anak po niya. Ah, may anak ka? Opo, dalawa po. Dalawa, okay. Isa pong panganay sa isa pong bunso. Ay, syempre. Dalawa lang eh. E di isang panganay, isang bunso. So talaga niloloko mo ako ah. Oh, okay. So, ano pinag-aaral mo naman? Pinag-aaral po niya. Ah, pinag-aaral niya. Yun naman pala. Oh, yun naman pala. Pwede naman po natin Nakakabahay na nga po siya i-forgive. ngayon, Kaya sa kabit niya na po ibibigay yung entrega po niya ng pag-jeep. Ayun. Opo. Kaya siya nagagalit. Yun ang sinasabi ko, ang pag-ibig ay hindi napipilit. Sabi nila, di ba? So, eto na. Pakinggan natin ang kanyang panig. Para naman marinig ang kanyang kwento, narito ang driver na sabi two-timer. Ayan. Meron na daw. Ay, teka mo. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Ay, sandali. Talagang tumayo pa talaga si Tisay. Oo. Ano ka lang ha? Tahimik ka lang ha? Sandali lang ha? Okay. Driver na hindi daw sweet lover. Ang pangalan ay si Jimmy. Humarap ka na! Oh. Sarap po daw, Jimmy. At mong bugbugin. Hindi totoo yan. Oh, Jimmy. Di naman siya pangit. Ikaw naman. Bakit naman? Pangit po yan. Namin ko pangit ako. Sa Kapal mukha. feeling mo, ayon sa nanay mo, ikaw ang pinakapoging lalaki sa buong mundo. Sarili ko ba, inamin ko pangit ako eh. Ah, ganun ba yun? Eh, bakit nagseselos itong si Tisay? Kasi kinukulang ako sa suporta sa kanya. Ah, nagkukulang ka na ng entrega. Dahil may kabit ka, di ba? Wala akong kabit. Wala. Ano pagmumukha mo sinungaling? Magkakabit ba ako eh? Kulang ang kinikita ako eh. Puwera na lang kung ikaw ang binibigyan. O yun po. Oh, Tatanggapin ko pag ako binibigyan. oh, pero wala. Wala. Pagpalit mo ako'y mayaman. Nangungutang lang po para mayroong pera eh. Kasi kapos sa kita eh. Ayun, o di ba? Pero aalamin po natin ang punot dulo nito kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Parang galit na galit talaga si Tisay, ano? Galit na galit ka talaga, Tisay, ano? Alam mo, kasi kung magsasabi lang ng diretso si Jimmy na pasensya ka na, Tisay, meron na akong ibang gusto, magpapaalam ng tama, isang galit lang yan, tapos na. Ang ikinakagalit mo yung nagsisinungaling pa siya sa'yo, ganun ba yon? O parang ngayon, Jimmy, ang diretsahang tanong, ang dahilan nga ba ng hindi mo na pagbibigay ng tamang sustento kay Tisay ay may bago ka na raw babae? Maghanap pa lang po.
Maghahanap pala. Alam mo kayo! Sobra ka! Ayun. Aba, may sagot? May sagot. Oh. So, ano bang ibig mo sabihin? Ayaw mo na kay Tisay? Kasi po, hindi na ako naasikaso eh. Bakit ka kasi kasuwi? May babae ka na naman, may kabit ka pa. Ay, hindi totoo yun. Maghahanap pa lang. Maghahanap pa lang daw siya. Kaya maharap Muna. natin kabit mo. Teka muna, iniwan mo na ba si Tisay? Iniwan ko, minsan doon ako natulog sa jeep lang. Sa jeep ka na lang natutulog? Magpapalipas niyan sa manang loob. Bakit ka masama ang loob? Kasi sa pag-uugali niya, minsan hindi na ako naaruga. Talaga ba? Kapal mo? Hindi ka niya inaaruga. Ano yun? Parang... Ito po ba yan? Pagdating ko, pagod ako, di man ako iniintindi. Kaya Naghanap ka na ibang babae. doon na lang po ako natutulog sa bahay. Ay, sa jeep. Sa jeep. Okay. Mas gusto mo ron. So, binubungangaan ka ba niya? Binubunga nga ako pagdating. Bakit? Bakit? Ay, bungangera naman po ako. Naghahanap ko Inaasikaso ng ko rin siya minsan. Sinungaling yan. Pera, ganun lang kinita ko. Siyempre yun ay abot ko sa kanya, kaya nagdududa siya, kala niya may babae. Araw maalis niya, ma'am. Alas 4 na madaling araw, abuti ng 8 to 9 p.m. 10. Oh. Wala na pang uuwi, 500 po pera niya, gano'n, 1. Pwede ka na lang sumama sa jeep para... Dati pinapasama niya po ako, ayaw niya. Pwede kang barker. Para ano? Dati sumasama rin po ako sa kanya, ngayon ayaw niya na. Siya yung ayaw, ma'am. Siya yung ayaw sumama. Kasi, napapagod raw siya. Minto na po yung panganay ko dahil po kasi siya nang bababae na po. Ayaw lang kasi mag-aaral eh. Kasi Ayaw mag-aral? ko po. Uy, hindi pwedeng ayaw mag-aral. Pipilitin mo dapat yan. Di na po, nadarap na po eh. Ay, hindi. Mag-enroll kayo ulit. Hindi pwede Ilan taon yan. na ba yun? 17 po. 17. Panganay ko po lalaki po. Para natapos sa high school, hindi pa. Hindi po kasi po nagloko, nagbarkada po. Ay, hindi po. Kasalanan niya ng magulang. Baka madam mag-asawa ng maaga. Ayan na nga eh. Kaya nga, Tisay, sinasabi namin lahat dito kapag ganyan, kasalanan ng magulang pag ang anak hindi nag-aral. Oo nga po, lagi pong sinasabi sa anak ko na yun. Ay, sabi mo sa kanya, palalayasin mo siya pag hindi siya nag-aral. Oo nga po. Oh. Nasa sa'yo yan, Tisay. Kasi habang buhay mong pasanin yan pag yan hindi nakapagtrabaho. Ano daw yung parati mo kasamang babae sa biyahe? Teka muna, bago ka sumagot, meron tayong ebidensya. Ay, hindi po yun. Yung kasama Oo, ko babae, yun. inuutangan ko Video lang kayo. yun para may ibigay ako sa kanya. Ayun. O, Bakit eto. sa babae pa? Eto yun, Yan, eto yun, merong eto ano. yun. Video para makita mo. Ayan ha, o ipakita mo ito. Papakita Alam mo, natin amo. yung video. O, i-play ko na ha. O, ano tong eksenang ito? Ayaw po, nakita lang kasi. Diba? Nalilinin siya. Diba? Totoo? Totoo yan. Kitang-kita kayo. Grabe naman yun. Diba? Sino naman ang nagbibideo na ito? Kaibigan ko po, ay kumari ko po si Drew. O, na sinabi mo, alika, hulihin natin, ganon? Okay. O, sino naman itong babaeng kasama mo na inaaway niya? Yung inuutangan ko po ng ano. Inuutangan mo. Bakit po nasa front seat? O, Yung- Siyempre po, sumabay sa akin. Hindi, parang nakita ko wala ng tao sa jeep eh. Alam nga naman sa likod siya. Silang dalawa na po nandun kasi nagkuya na po siguro yung mga pasahero nila. Huli ka, Balgon. Kasi po, Ikaw, ano, di ba, boy? sumabay siya kasi marami siya sisingilin pang pautang. Ewan ko lang ha, kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Sinasabi mo, meron. Sabi naman niya, wala. O ayan, abangan ninyo yan. Painit na ang diskusyon natin mga kapatid. Oras na para bumusina ang kani-kanilang kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Pag-ibig na nasubok, isang relasyon na tila nalubak sa daan. Ayan, paabantihin pa kaya natin ang harapan, ano? Simula na ng kampihan, okay? Ito na ngayon ang mga magpapatotoo. At dyan lang kayo dahil meron tayong pasabog, maya-maya lang. Siya ang madalas makakita kay Jimmy daw na may kasama talagang babae. Sa tuwing ito'y bumibiyahe. At siya pa ngayon nag-video doon sa jeep.
Drew, humarap ka na. Okay, Drew, ano ang relasyon mo kay Tisay? Kumari ko po siya, inaanak ko po yung bunso niyang anak. Ah, ganon. Okay, so matagal na kayo magkaibigan? Matagal na po, ma'am. Okay. Oh, so ano naman ang iyong patutuo? Madalas ko pong makita yan si Christy tsaka si Jimmy. Nung unang beses, hindi ko pa po sinabi kay Tisay. Nung mga ilang beses ko na pong nakikita, parang nagyayakapan at nagpupunas po ng pawis si Christy kay Jimmy. Sinumbong ko na po rito sa kumari ko dahil naaawa na po ako sa kanya eh. Hindi na raw po nagbibigay ng tamang entrega sa kanya para nakita si Jimmy kay Tisay. Ngayon, sinabi ko na po yung totoo sa kanya. Ayaw po nga netong maniwala sa akin, ma'am. Kaya nung kailan po, talagang sinama ko na siya. Tisay, sabi ko, Tisay, halika, samaan mo ako. Ah, kaya kayo may video? Opo, binidyoan ko po. Okay. So parati niyang kasama sa pagbiyahe-biyahe niya? Opo. Ah, yung dati mong pwesto, nandun na ngayon yung babae. Iba na po ngayon ang kinakasama niya doon. Ayun, okay. So ikaw yung nagpapatotoo na may nangyayari. Pero wala ka namang nakitang talagang naghahalikan. Meron po landian po, tsaka nagpupunas po ng pawis. Paano ba? Ba't di ka magtrabaho? Di pagtapos po na itong pasukan po. Oh. Yung bunso ko na lang po kasi nag-aaral ngayon. Oo. Grade 5 po. Grade 5, oh. Di mag 4-piece ka, may 4-piece ka. Opo. Ah, ayun naman pala, may katulong ang 4-piece. Pag nagtrabaho ka pa, lalo ka makakaluwag. Opo. Di ba? Oh, so, okay naman kay Jimmy na magtrabaho ka, sabi mo. Oh, pero hindi mo nga daw siya kasi naiintindi. Yun din ang patutuo ng kanyang kakampi. Oh, so, eto na. Eto na, ang ating... Di ba maganda? May pinalit mo sa akin. Alam mo ba ano? Eto na po yung tampulan ng kanilang mga suspetsa. Pakinggan naman natin ang busina ng bagong ko yan. jowa daw ni Jimmy. Para kay Tisay, Alam na pala eh. ang naging lubak ng kanilang Tabahan ang pagmamahalan. tanda pa. Ano? Okay, Chris, ano? humarap ka na. Huwag ka sinungaling, ha? Ayan yung Huwag ka babae. sinungaling. Yan, matanda na. Ganyan pa. Huwag kang sinungaling. Ikaw yun. Dali ikaw, pabaya kang asawa mo. Ganon? Oo! Alam mo ba, nagsasawa na yung asawa mo sa'yo. Kaya kinukuha mo na. Hindi ko kinukuha, bakit ko kukunin? Asawa mo yan. Ako may asawa ako. Nagpapautang lang ako sa kanya. May Alam mo yun? nagpapautang bang pinupunasan mo ng Ngayon. pawis at niyayakap mo yan sa harap ng anak? Wala kang katotohanan. Di ba totoo Wala naman kang ilang beses ko ebidensya. nakita? Parang Di ebidensya ba? mo, ah. Ilang Ano beses, may ebidensya video mo? pa nga nung huli, Oo. di ba? Meron nga akong ebidensya. Magkano ba utang sa'yo ni Jimmy para landiin mo siya ng Oo todo? nga. Eto, Hindi ako. ang utang niya sa akin. At parang ibinigay niya sa'yo. Parang iba na yung sinisingin mo kay Wala nang Jimmy, binibigay ah. sa akin. Tapos nakinig ka muna. Huwag kang daldal ng daldal. Ewan. O, anong gusto mo sabihin? Sige. Tapos, Ano? nangutang ulit siya ng 3,000 na hindi mo alam kasi sinuporta niya sa anak mo. Wala nang nawala. Kaya pala siya nilalandi mo na. Parang Hindi ko yun ang nilalang kabayaran. dito. Kasi hindi ko masisingil kung hindi ko pupuntahan sa jeep. Talaga ba? Oo. Paano ba kayo nagkakilala ni Jimmy? Sa ano lang po, kasi barkada ko rin po siya, ma'am. Barkada ko rin po siya. Ngayon po, nakita niya lang po kami na nag-uusap, ma'am. Yun na lang po yung ano Pero may namin na video akala kayo, niya. di ba? Oo, Gumagawa lang. naakala nyo na kami may relasyon kaming dalawa. Grabe naman yung ano. Talaga ba? Totoo Naku, ba yan? ilang beses ko na nga kayo nakita. Oh, wala ka nga pinupunasan mo siya ng ebidensya eh. pawis, tapos Meron kayo. Oh, nagbibigay hindi isang na ebidensya mo na nakikita mo Di sa ba may amin video nga kayo? nag-uusap kami, Sinabihan ko naniningil na nga ako sa kayo kanya eh. ng pautang. Ayun Sinabihan ba ko na nga ebidensya kayo, mo? te. Sabi ko sa inyo. Wala kang Mamili ka karapatan na na. mag-ano Siya. sa akin. May video nga kayo, di ba? O Christy, meron kang asawa. Opo, ma'am. Kinakasama, kasal kayo? Kasal po. Ah, kasal? Opo. Okay. Sa tingin niyo po, bakit po kayo ginagawa ng storya? Ewan po, siguro po nainggit sila sa akin kasi ako may pera, sila wala. Pakiram sa pera Kaya mo, dapat te. magtrabaho ka na, Talaga. diba? Uwi mo. Dapat magtrabaho ka para hindi ka Oo, maingit sa talaga. akin. Para
Para maging kayo na talagang habang buhay. O ano naman yung eksena ng sabunutan sa loob ng jeep? Ano yun? Kala nila, Nilagigil po totoo. kami sa kanya, ma'am. Yun po, akala nila, totoo Sila po ba yung video? yung Parang yung ebidensya raw. paghihinala nila sa aming dalawa. Pero po, ang totoo nun, nag-uusap lang po kami. Nagulat na lang po ako, sinusugod nila ako, inaaway nila akong dalawa. Nag-uusap o Naglalandi lang kayo doon. Nakita mo, may nakita ka. Talaga, ang daming nakakita. Wala ka nakita. Ang daming Nag-uusap nakakita. lang kami. Kita mo, sabi sa inyo ng Nabidyoan mga nga tao, kayo. huli kayo. Wala boy, kayo nakita, girl. kami, nag-aakapan o Pupunasan pa kayo ng nagpupunasan pa kami pawis. ng pawis. Sinungaling, huwag ka sinungaling. Ano, ha? sino Sasapakin totoo? na Yung kita. nasa video o yung ano? Balata mo. Alam mo, simple lang ito eh. Pag ako may hinala sa asawa ko, sasabihin ko lang, wala nang usapang mahaba ito, siya o ako. Period. Tapos ang usapan, lalo hindi naman kayo kasal, di ba? Tama So po yan naman. ang tatanungin natin kay Jimmy sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Okay, Moy. Ang pag-ibig ba ay napipilit? Parang hindi. Parang hindi, ano? Kailangan nanggagaling sa puso yun eh. Okay, masakit talaga yung naghihiwalay. Ano ba ang pinakamagandang style ng paghihiwalay? Mawala ka na lang. Hindi, joke lang. Ay, grabe. hindi. Maganda, malinaw. Hindi masyadong harsh. You have to consider pa rin yung feelings ng isang tao na hihiwalayan, ayoko na because ganito, ganyan. Feeling ko mas makakabuti sa ating dalawa to. Hindi lang para sa akin, pero para sa'yo din. Bakit nga ba hindi kayang gawin ng makaramihan ng tao yung simpleng usapan, o ito na ha, o bye-bye, tapos na, ganun? Ba't kailangan talagang nagkakasakitan pa sila, di ba? Ano ang solusyon? Dapat pa ba silang magbalikan o hindi na? So, sa side ko po, and given po na tinanggap po natin si nanay or si Tisay, and obligado na po, given na tinanggap po natin siya, pero yung part po na nagbibigay na po tayo ng sustento dun sa bata, parang nag-expect na din po si Nanay Tisay na ganun po ibibigay mo along the way po ng pagmamahalan nyo. Pero yung part po, na nagpasok po kayo ng another girl, which is naging pain po kay nanay, is parang mali na po siya kasi doon pa lang po sa part na nasaktan na po si nanay doon sa pagpasok ng girl is parang nawala na po siya ng respect sa relationship nyo. And ayun po. Okay. Ikaw naman. Para po sa akin, si tatay po kasi kumbaga, syempre po parang mas makikita po natin na parang mas may edad po si tatay. Parang, syempre po, balik na rin po natin yung sitwasyon. Bilang babae po kasi ako. Pero naiintindihan ko po si tatay kasi pag sinabi po sa akin nung lalaki na siguro may lalaki ka, parang lagi po siyang naghihinala, ganun. Syempre mawawalan din po ako ng gana. Imbis na i-love back mo po yung, or bawiin mo po yung kilig dun sa relasyon nyo, parang mas lalo mo pong, parang nag-fade po yung love na yun. Tapos, kumbaga po, dapat po talaga sa isang relasyon, kailangan po may tiwala. Kasi pag nasira po yung, pag wala pong tiwala sa isa't isa, parang hindi nyo po mabibuild yung relasyon na gusto nyo eh. Kasi mahirap po mag-work pag wala po talagang tiwala sa isa't isa. Okay, thank you. Okay, salamat. Attorney Lorna, sabi mo dati, di ba, walang legal na obligasyon ang magka-live-in. Correct. Ano ang mapapayo mo kay Tisay? Kay Tisay, mukhang wala na kayong love sa isa't isa. At saka dahil sa incident na yan, wala ka na ring trust. Sabi nga ni Jimmy, maghahanap na siya ng iba. That means na broken na yung relationship nila. Number 2, yung video, ang pwede nga magkaso dyan si Christy. Kasi pinakita sa video na sinabunutan siya. No? Mo siya. So pwedeng physical injuries yan. Kaya naman kay Drew, sa batas meron tinatawag na third-party interference. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw hindi ka naman kasama sa relasyon, kaibigan ka, tapos ikaw pa yung naging source nung chismis na yan,
Sabihin na natin chismis ha, kasi hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pwede kang kasuhan ng ang tawag doon, third party interference. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nag-away. Pwede kang kasuhan. Kung talagang kasal sila. Ang problema sa mga live-in relationships or tinatawag na common law relationship, ang nagpapatibay dyan, magkaroon kayo ng anak. Kung minsan nagtitiis kayo sa isa't isa dahil sa anak na yan, mga children, anak. Ang mga anak ang nakakasimento ng isang relationship. Ang problema, hindi nagtagal yung inyong pagsasama kasi wala kayong anak together. Ang anak mo lang sa'yo at maganda nga yung ginagawa ni Ka Jimmy kasi sinusuportahan niya yung mga anak ninyo. Ayan, okay. Thank you very much, Atty. Kapunan. Doc Camille, paano ba maipapahayag ang hinaing sa minamahal nang hindi nagiging mapanakit? Yung communication ba? Yung parang nag-uusap sila, hindi na sila aabot ng face-to-face. Di ba? O kaya nagkakasakitan pa bago maghiwalay. Siguro ate ko rin, kasi nakakalimutan natin, palagi tayo nag-aakusa. Parang sinasabi mo, ikaw, ganyan ginagawa mo. Bakit hindi mo sabihin na, alam mo, Jimmy, pakiramdam ko kasi parang nai-insecure ako doon sa nangyayari. You make an I statements, parang sasabihin mo yung damdamin mo talaga, hindi yung mag-aakusa ka. Kasi once na ang mangyari, puro siya yung tinuturo mo, ang tendency talaga, lalayo itong partner mo. So why not? Halimbawa, pag sinabi mong ganito na meron siyang ginawa, alam mo, pakiramdam ko ganito. Parang tuloy baka mamaya kaya ka nagkakaganyan dahil meron din akong pagkakamali. So definitely, kinakailangan ate ko rin na gumawa rin ng paraan na to acknowledge yung mga ginagawa mong aksyon. Kagaya niyan, nagnanag siya. And siguro sa akin lang kasi, hindi naman kung tayo may partner, tapos sasabihin natin na, siyempre, walang commitment na kagaya ng kasal. Siguro, dapat gawin niyo rin kung anong ginagawa ng isang kabit. Be a kabit to your own partner para sa ganun hindi kayo papalitan. Ayan, hindi na maghahanap. Bali ba ikaw na yun? Dr. Love, tama bang ipagdasal na bumalik ang taong nang iwan na? O mas magandang ipagdasal mo na lang ang sarili mong kapayapaan? Yung sarili mo na lang. Kasi pag iniwan ka, ibig sabihin ayaw na, sinuka ka na niya. No? Sakit mo talaga magsalita. Okay, o tapos? Masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Sa mga babae, sa mga misis ng tahanan, pag bumigayan doon sa kanilang asawa, na babaero, whatever, ibig sabihin talagang malaking sakripisyo na ginawa niya. Nagtiis yan talaga bago mag-decide na humiwalay. Going back to the story of Tisay, huwag ka magagalit, pero anak, ang tingin ko rito, itong nabubuo sa isip ko, no? Parang pera lang ang habol mo kay Jimmy. Kasi, suportado niya yung mga anak mo at parang nagkakaroon ka ng insecurity, baka mawala si Jimmy, paano yung mga anak ko? Kasi wala kang hanap buhay, di ba? Next, dahil hindi naman kayo kasal, so walang commitment. But even then, kahit hindi kayo kasal, kailangan nandoon yung respect, trust, equals love. Pag nawala ang isa man dyan, respect, nawala, hindi magiging successful, wala yung love. Kailangan merong respeto, merong tiwala. Wala ka ng tiwala sa kanya. Wala ka na rin respeto. Pinakita mo sa amin yan sa national television. Di ba? So, maganda pa. Maghiwalay na lang kayo para lalo kayong lumigaya. Pero ano sa palagay ho ninyo, dead end na kaya ng love journey ni Tisay at Jimmy? O aalamin natin ang kanilang pasya sa kanilang buhay at pagsasama dito sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. At eto na ang mahiwagang tanong, siyempre. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, nasa sa inyo na ang desisyon, Jimmy? Kasi sa ngayon, parang magkasama kayo sa bahay, nagsasama kayo ng renta, tumutulong pa rin siya sa pagpapaaral ng anak mo, kalahati din ng renta, kanya. So ano ngayon ang mangyayari? Ano ang balak ninyong gawin, Tisay? Hindi ko po alam sa kanya kung ako po pipiliin niya o si Ate Christy po.
Oh. Eh, may asawa si Christy. May asawa nga si Christy, paano niya pipiliin yan? O paano, Jimmy? Anong tingin mo? Balikan ko pa rin siya. Babalikan mo pa rin siya? Mahal ka ng asawa. Haba ng hair! Basta magbago lang siya. Aba, ikaw pa rin pala. Ang haba ng hair mo, girl. Talaga ba? Akala ko wala nang pag-asa. Ano naman ang maipapangako mo kay Nagbabago Jimmy na pagbabago? Magbabago na po ako, hindi ko na po siya bubungangahan. Hindi mo na siya bubungangaan. Pagtimpla mo na ng kape. Ipagtimpla mo lang ng kape. Imasahe mo. Tama. Pag-uwi. Tabihan mo matulog sa jeep. Para hindi natin pumunta si Christy. Kaya po naawa ko sa kanya kasi lagi niyang pinapabayaan, ma'am eh. Ayun naman. Ayun. Naawa lang Eh, pala. may edad na rin, oh. Opo. Ilang taong ka na, Jim? 51. 51. Ikaw? 39 po. Oh. Gawin mo na ang Malakas lahat. pa. Hanap tayo ng trabaho para sa'yo. Ha? Hanap tayo sa barangay. Kasi para para pareho kayong may ambag, mas makakaluwag sa buhay. Di ba? Kung pareho kayong merong ambag. Okay, pabayaan mo naman siyang magtrabaho rin. Pero dapat, syempre, pag nagkikita kayo, lambingan. Hindi yung away. Di ba? Nauwi sa uwi pag maingay po eh. Eh, syempre, hindi na nga daw siya magbubunga nga. Hindi na nga eh. Sana po. O, hindi ba? Bumili nga kayo ng radyo? Wala ba kayong TV sa bahay? Wala po. Alam mo, Kuya Jimmy, hindi makakapagsalita si Ate Tisay kung ikikiss mo siya. Mga lalaki talaga. Alam mo, wala silang libangan sa bahay, kaya nabuburyong. Sa totoo lang, bibigyan kita ng TV na maliit. Okay? Para lang hindi kayo nagkakabwisitan. Manood ka ng face-to-face at makikita mo na napakaraming iba pang tao na mas mahirap ang problema kaysa sa problema nyo. Tama. Sa totoo lang. Yung iba nga walang trabaho, buti siya may trabaho. Hindi ba? O, so, anong gagawin natin ngayon? Magtititigan na lang ba tayo dito? Tapos, yakap. Oh, may bago na kayong TV. At saka hindi ka na magbubunga nga. Ikaw naman di ka rin maghihinala sa kanya. Mamasahe mo siya. Pagtitimpla mo ng kape. Pagluto mo ng masarap. Hindi ka na matutulog sa jeep. Hindi na po. Bayaran mo na yung utang mo kay Christy. O, mayroon na. Oh, okay. Oh, so wag ka na rin maghinala, Drew. Ma'am, may mangingi lang po ako ng sorry kay ate. Ang ganda. Oo. Alam po ninyo, hindi natin talaga maipapangako na lahat ng nagsisimulang magandang pagsasama ay may happy ending, Eto, sana naman happy ending ang mangyari sa inyo. Kung hindi ka na magbubunga nga, at kayo hindi na mag-aaway. Kapag pumasok mo kasi tayo sa isang relasyon, madalas sa hindi, aminin natin ito lahat. Inaasa natin ang habang buhay na ligawan. Pumapasok tayo sa relasyon na may rekisito tayo kung ano ang ibibigay sa ating alaga, material na bagay, pera, pagmamahal. Baligtad. Tila mas maganda ang resulta kung papasok tayo sa relasyon na parati nating iniisip kung ano ang ating maisisilbi, maibibigay sa ating partner. Hindi yung tayo yung umaasa na tayo ang bibigyan at aalagaan. Kung siguro ganon ang magkasama, ay hayahayang buhay ng lahat ng nagsasama. Yung inaasahan natin ng ating buhay, damdamin, katinuan ng isip at kabuhayan sa ibang tao, kahit na asawa o kinakasama mo pa yan, ay pagkakamali. Dahil wala pong taong perpekto, parati na lang tayong galit sa buhay. Magsilbing paalala sana sa mga lahat ang mga bisita natin ngayong araw na magkakarelasyon. Kailangan po tayo ang nagbibigay at hindi yung inaasahang bibigyan. Tama?
Okay, ako po ang inyong ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha tayong ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Ayan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sagutin, tama o mali. Galit, bati. Pinagkatiwalaan ko po yung dati kong best friend, si Laika. Hindi niya binigay sa akin yung bayad. Bayad na pala sa kanya, mga 1 week na po. So magkano? 4,000 po. Nangangailangan ba? Ano sa palagay mo ang dahilan? Nakita daw po sa tong-ita, nagsusugal daw po. Naniniwala ka agad sa Kapal ang chismis. mukha mo. Mas makapalang mukha mo. Kaibigan, tingin mo sa akin. Dapat kakausapin mo ako ng maayos. Eh di sana nagsabi ka ng totoo, di ba? Eh nagsisinungaling ka kasi. Almost 15 years na po kami Hindi ko alam bakit niya ginawa yun eh. Niloko niya ako eh. Malaki ka lang, sabi mo ako makatubak. Bakit? Kala mo payat ka? Oo, talaga. Sena mo?